Isipin ninyo itong tagpo. Dumating na ang mainit na panahon o ang simula ng taniman. Umaaraw, umaawit ang mga ibon. Pero kayo, nakahawak na naman kayo sa pala, nakikipagbuno sa lupang tila sementado sa tigas. Nakaka-relate ba kayo dyan? Pero paano kung sabihin ko sa inyo na pwedeng iwasan ang matinding pagod na yan? Na ang buwan ng Disyembre ay hindi patay na panahon para sa mga naghahalaman, kundi isa ninyong sikretong kakampi para maging madali ang inyong pagsisimula sa tag-araw. Marami ang nag-iisip na wala nang pwedeng gawin sa hardin kapag Disyembre at iyan ang malaking pagkakamali nila. Ngayon, ibubunyag ko sa inyo ang paraan para ihanda na ang inyong mga kamang taniman. Ngayon pa lang, para pagdating ng tag-araw, magtatanim na lang kayo. Handa ba kayong baguhin ng tuluyan ang inyong pananaw sa paghahardin at magpaalam na sa pala? Kung handa na, makinig ng mabuti. Bago tayo dumiretso sa mga gagawin, intindihin muna natin kung bakit hindi laging maganda ang tradisyonal na pagbubungkal o paghuhukay tuwing taglagas o tag-araw. Sa loob ng maraming dekada, tinuruan tayo na kailangang bungkalin ng malalim ang lupa. Pero iba na ang tingin dito ng modernong agrikultura. Isipin ninyo ang lupa bilang isang multi-story building kung saan may iba't ibang naninirahan, bilyon-bilyong microorganism. Sa mga itaas na palapag, nandyan ang mga kailangan ng oxygen. Sa ilalim naman, nandoon ang mga mabilis mamatay kapag nahanginan. Kapag binaligtad natin ang lupa gamit ang pala, nagdudulot tayo ng matinding kaguluhan sa bahay na ito. Ang mga nakatira sa taas, ibinabaon nating buhay. Ang mga nakatira naman sa ilalim, hinahatak nating pataas. At dahil na-expose sa hangin, namamatay sila. Ang resulta, sinisira natin ang natural na istruktura ng lupa at pinapatay ang kaniyang pagiging mataba. Ang natural farming na siyang pag-uusapan natin ngayon ay nakabatay sa kabaligtaran ng prinsipyong iyon. Huwag nating guluhin ang kalikasan, kundi tulungan natin ito. Ang ating misyon ay gumawa ng kondisyon para ang mismong mga naninirahan sa lupa ang siyang magpapalambot at magpapayaman dito. Kaya, saan tayo magsisimula sa ating mga gawain ngayong Disyembre? Sa malawakang paglilinis o general cleaning. Pero huwag muna kayong magmadali sa pagsunog ng lahat. Ang trabaho ninyo ay alisin ang lahat ng plant debris o natitirang halaman sa inyong mga garden beds na maaaring maging pinagmumulan ng sakit at tirahan ng mga peste para sa susunod na season. Ang mga tangkay ng kamatis na may late blight o mga dahon ng kalabasa na may powdery mildew. Lahat ng ito ay dapat sunugin o ibaon ng malalim sa inyong compost pile. Pero gawin lang ito kung sigurado kayo na tama ang paggawa ng compost at kaya nitong umabot sa mataas na temperatura. Ngunit ang mga malulusog na tangkay ng mirasol, mais at tuyong sanga ng raspberry, ito ay napakahalagang materyales. Huwag ninyo itong itapon. Maaari ninyo itong durugin at gamitin bilang unang layer, ang pinakabagat na layer ng ating magiging panangga o mulch para sa mga garden beds ngayong panahon ng lamig. Ang yugtong ito ay hindi lang basta paglilinis. Ito ay isang mahalagang phytosanitary step o hakbang para maiwasan ang sakit na magliligtas sa inyo mula sa maraming problema sa susunod na taon. Imahinasyon ninyo ang isang malinis at handang-handang garden bed. Para itong isang canvas na pagpipintahan ng inyong magiging ani. Ang susunod na hakbang na madalas makaligtaan ng marami ay ang magaan na pagsusuri sa lupa. Huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang dalhin pa sa laboratorio ang mga sample maso. Lumapit ka lang sa iyong taniman at kumbaga
makipag-usap ka dito. Tignan mo kung anong mga uri ng damo ang lumago dyan noong nakaraang tag-init. Halimbawa, ang ilang damo na mahilig sa asido ay nagpapahiwatig ng mataas na acidity, kaasiman, ng lupa. Ang mga damo naman, tulad ng lamb's quarters at nettle, kabaligtaran, ay senyalis na mayaman at mataba ang lupa mo. Kumuha ka ng isang dakot na lupa. Kung madali itong madurog at maghiwa-hiwalay, parang buhangin, kulang ito sa organic matter. Kung ito naman ay nagiging siksik at malagkit na buo, parang clay or plasticine, ito ay mabigat na lupa na kailangan namang paluwagin. Ang simpleng pagtingin at pagdama na ito ay magbibigay sa iyo ng mas maraming impormasyon kaysa sa inaakala mo. Ito ang magsasabi kung ano ang dapat mong tutukan habang naghahanda ka ng taniman. Kailangan mo bang maglagay ng mga materyales na nagpapababa ng asido tulad ng abo or dolomitic lime? O baka naman, dapat mong bigyang diin ang paglalagay ng buhangin at mga magaspang na organics para gumanda ang istruktura ng lupa, para itong pagkuha ng tamang diagnosis bago simulan ang paggamot, isang napakahalagang hakbang. Ito na ang pinakaimportante, ang sikreto na nagpapaiiba sa paraan natin kumpara sa nakasanayan. Hindi tayo maghuhukay. Wala na talaga. Kalimutan mo na, yang pala. Ang gagamitin lang natin, ito ay ang cultivator or yung tinatawag na Fokin flat cutter o kaya ay yung tinidor. Ang misyon natin ay hindi baligtarin ng lupa, kundi kalasin lang natin ng bahagya ang ibabaw na bahagi sa lalim ng mga 5 hanggang 7 sentimetro lang. Bakit natin kailangang gawin ito? Una, pinapaganda natin ang pagpasok ng hangin sa ibabaw ng lupa. Ito ay paboritong-paborito ng mga useful na mikrobyo. Pangalawa, sisirain natin yung mga daanan na nagsasanhi ng pagsingaw ng tubig, kaya't mas matagal mananatili ang moisture sa loob ng kamang taniman. Pangatlo, mapapilitan nating tumubo ang mga buto ng damo na nasa ibabaw. Pero huwag kayong mag-alala, hindi na sila aabot sa paglaki. Sa unang lamig o frostum pa lang, mamamatay na sila. Kaya pagdating ng tagsibol, hindi na masakit sa ulo ang paglilinis ng damo. Isipin mo ang kaibahan. Imbis na mapagod ka kakabaligtad ng mabibigat na tipak ng lupa, dadaan-daanan mo lang ang ibabaw ng kamang taniman. Para mo lang itong sinusuklay. Ang simpleng aksyon na ito ay nagpapanatili sa ganda ng istruktura ng lupa at sa lahat ng naninirahan nitong kapaki-pakinabang. Matapos nating bahagyang paluwagin ang lupa, dumating na ang oras para simulan ang pundasyon ng ating layered garden bed. Ito ang tinatawag nating layer ng magaspang na organikong material. Ano ba itong mga ito? Ito ay mga material na napakabagal maagnas. Pero ang pinakamahalaga, nagbibigay ito ng mahusay na drainage at sapat na bentilasyon o hangin sa ilalim ng taniman. Perpektong gamitin dito ang mga pinutol at pininong sanga mula sa pruning, mga tangkay ng mais, sunflower, o kaya naman ay wood chips, at maging ang mga lumang tuod na bulok na. Ang layer na ito ay may ilang importanteng tungkulin. Una, pinipigilan nitong sumikip at magdikit-dikit ang mga ilalim na layer ng lupa. Pangalawa, nagsisilbi itong pangmatagalang pinagkukunan ng sustansya para sa fungi at microorganisms na siyang dahan-dahang magpoproseso nito at magpapayaman sa lupa. At ang pinakaimportante, lumilikha ito ng mga espasyo o voids na pagsapit ng tagsibol ay mapupuno ng tubig ulan at hangin na siyang magpapainit at magpapanatiling humihinga, well aerated, sa ating garden bed. Ikalat ang material na ito sa kapal na 10 hanggang 15 sentimetro. Ito ang magiging pundasyon ng hinaharap
na pagkamayabong na pakikinabangan mo sa loob ng ilang taon. Ang sumunod na patong sa ating paghahanda ay ang compost. Ngunit tuwing taglamig, mayroon itong espesyal na tungkulin. Hindi lang ito simpleng pataba, kundi isa itong parang pampabuhay at mainit na kumot para sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Gumamit tayo ng maayos na hinog at malambot na compost. Kung wala kayo nito, pwede rin ang vermicast nash o kaya naman ay mayabong na lupa na kinuha ninyo sa ilalim ng mga puno sa gubat. Ikakalat ninyo ito ng mga 5 hanggang 10 sentimetro, 5 to 7 centimeters ang kapal sa ibabaw ng inyong magaspang na organikong patong. Ano ang mga benepisyo nito? Una sa lahat, naglalagay tayo ng napakaraming beneficial microorganisms na agad magsisimula sa pagproseso ng pinakailalim o yung magaspang na layer. Pangalawa, ang compost na parang itim na espongha ay aakit at magpapanatili ng init mula sa sinag ng araw tuwing taglamig na bahagyang magpapainit sa inyong taniman. At pangatlo, magiging pagkain ito ng mga earthworm o bulate na darating at magpapalipas ng taglamig dito mula sa iba't ibang parte ng inyong lupain. Sila mismo ang magiging pangunahing katulong ninyo na magpapalambot at magpapataba ng lupa mula sa loob. Kaya huwag kayong magtipid sa compost. Isa itong magandang investa para sa kalusugan ng inyong lupa. Marami sa ating mga nagtatanim ang naglalagay ng tinatawag na cover crops tulad ng mustasa, rye, at oats sa kanilang mga taniman tuwing taglagas, autumn planting. Pagsapit ng Disyembre, makikita mo silang matitigas at berde pa rin o kaya naman ay nagyelo na. Dito na pumapasok ang tanong, ano ba talaga ang dapat gawin sa kanila? Ang pinakalaganap na maling paniniwala ay kailangan mo raw itong hukayin at ihalo sa lupa, soil incorporation. Huwag ninyong gagawin iyan. Kapag ginawa nyo iyan, mawawala ang lahat ng benepisyo nila. Ang tamang solusyon ay hayaan lang silang nakalabas sa ibabaw ng lupa. Ang lamig, frost, at niebe, snow, na ang gagawa ng trabaho para sa inyo. Hihiga nila ang mga tangkay sa lupa at ang mga cover crops ay magiging natural na mulch or panakip lupa. Ang kanilang sistema ng ugat habang nabubulok sa ilalim ay magiiwan ng maraming maliliit na butas, canals, na magpapabuhaghag at magpapaayos ng istruktura ng lupa. Samantala, ang berdeng parte habang nagniningas sa ibabaw ay magiging pagkain ng mga uod at mikrobyo. Kung masyadong matataas ang mga tangkay, halimbawa na lang ang rye, pwede mo lang silang putulin gamit ang flat hoe at hayaan lang na nakahiga sa lugar. Sa ganitong paraan, magagampanan ng cover crops ang kanilang misyon ng 100%. Bubuhaghagin, pakakainin, at poprotektahan nila ang inyong lupa. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinaka-interesante, ang paglalagay ng mulch. At ang una, ang sikretong bahagi ng ating pantakip or kumot ay karton. Oo, yung simpleng karton lang na nakukuha natin sa mga box. Ang pinakamalaking misyon nito ay ang pagpatay sa mga matitigas at pabalik-balik na damo. Yung mga ugat ng damong matitigas ang ulo, kayang umakyat kahit anong kapal ng organic mulch ang ilagay mo. Pero ang karton, hinding-hindi nila kayang lusutan. I-overlap ang mga piraso ng karton. Gawin itong mga 20 sentimetro para masigurong walang masisensyahan ng damo at hindi sila makakaabot sa sikat ng araw. Siguraduhin lang na tanggalin ang lahat ng tape at plastik na nakadikit dito. Basain ng husto ang karton para dumikit ito sa lupa at masimulan na ang pagkaagnas. Pagdating ng panahon, halos lahat ng damo ay mamamatay na sa ilalim nito. At ang karton naman,
magiging paboritong pagkain ng mga earthworms na talagang makakatulong para lumambot ang inyong lupa. Ito ang pinakasimple pero sobrang epektibong paraan para luminis ang inyong garden sa mga pinakamahihirap na damo. Walang kemikal at wala nang nakakapagod na pagbubunot tapos na nating ilatag ang cardboard base na lumalaban sa mga damo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang susunod na patong ng mulch. Ito ay bagay na literal na nakakalat lang sa ating paanan tuwing taglagas at marami ang nagkakamaling sinusunog. Ang tinutukoy ko ay ang mga tuyong dahon o leaf litter. Ang mga dahon na ito ay parang ginto para sa mga hardinero. Ang mga ito ay magaan, mahangin at perpektong proteksyon sa lupa laban sa pagyelo at erosion. At kapag nabulok ang mga ito, nagiging mahalagang leaf mold o pinabulok na dahon na ang istruktura at benepisyo ay halos katulad ng forest floor o sapin ng kagubatan. Gamitin ang mga dahon mula sa anumang puno na nalalagas ang dahon maliban sa puno ng oak at walnut. Ang mga ito kasi ay may mataas na tanin na nagpapabagal sa pagkaagnas at nagpapaasim sa lupa. Maglagay ng makapal na patong ng dahon, mga 15 hanggang 20 sentimetro, 15 inches sa paiti, 20 cm. Huwag kayong mag-alala kung parang masyadong marami ito. Sa loob ng taglamig, ang layer na ito ay siksik at bababa ng ilang ulit. Ang mga dahon ay lilikha ng perpektong tirahan para sa mga kapakipakinabang na insekto at bulate. Pananatilihin din nila ang halumigmig at poprotektahan ang microorganisms laban sa matinding lamig. Pagkatapos nating mailatag ang mga dahon, kailangan natin itong patungan ng pananggalang para hindi agad tangayin ng unang bugso ng hangin. Dito pumapasok ang paggamit ng dayami, straw, or pinatuyong damo. Hay, ano ba ang pagkakaiba ng dalawang ito? Ang dayami ay mga tuyong tangkay ng inaning butil, kaya halos wala na itong buto. Samantala, ang hay ay pinutol at pinatuyong damo na madalas ay may kasamang buto ng mga damo or weeds, kaya mas inirekomenda ang dayami. Kung wala naman kayong ibang option kundi ang hay, maging handa lang kayo na may sumibol na damo pagdating ng tagsibol. Pero dahil makapal ang layer ng mulch, hindi sila masyadong lalaki at madali lang itong bunutin. Ilatag ang dayami, uhay sa kapal na humigit kumulang 15 sentimetro. Ang pangibabaw na layer na ito ang sasalo sa lahat ng hagupit ng masamang panahon, ulan na may yelo, malakas na hangin, o kaya naman ay init ng araw sa tagsibol. Ito ang magsisilbing bubong ng ating pie. Poprotektahan nito ang lahat ng nasa ilalim na layer at lilikha ng isang perpektong microclimate para sa pagkabulok ng mga organikong materyales. Kaya ang kalalabasan, para tayong may multilayered na kumot na patuloy na magtatrabaho sa buong panahon ng taglamig. Balikan muna natin kung ano na ang nabuo natin. Dito sa ating taniman, nakapaghanda tayo ng parang isang tunay na layer cake or lasagna. Sa pinakailalim, nandoon ang bahagyang pinaluwag nating lupa. Sa ibabaw nito, may makapal na sapin ng mga gross organic matter. Ito ay mga sanga at matitigas na tangkay. Sumunod ang masustansyang patong ng compost na siya nating pampagana o starter. Pagkatapos, inilagay natin ang karton, cardboard, para harangan ang mga damo. Sa ibabaw ng karton, makikita ang malambot na sapin ng mga tuyong dahon, leaf litter. At sa huli, tinakpan natin ito ng protektibong layer ng dayami o straw. Ano ba ang nangyayari sa loob ng layer cake na ito habang lumilipas ang panahon? Dahil sa moisture o pagiging basa at pagbabago-bago ng temperatura, unti-unting nabubulok ang mga organic materials, ang mga mikrobyo at bulate
na naaakit ng init at pagkain ay nagsisipag na ihalo ang mga sapin at lumikha ng humus. Pagdating ng planting season, kapag inalis na ninyo ang dayami, hindi kayo sasalubungin ng matigas at buto-buto na lupa. Sa halip, makikita ninyo ang malambot, mamasa-masa, buhay, at handang-handa ng taniman na lupa. Ang kailangan na lang ninyong gawin ay maghukay ng butas at itanim ang inyong mga punla o binhi. Wala nang paghuhukay, wala nang problema sa mga bukol-bukol na lupa. Sa paghahanda ng ating gulayan para sa taglamig, ang pinakamahalagang elemento ay ang niyebe. Hindi lang ito basta nagilong tubig. Ito ang pinakamabisang proteksyon para sa lahat ng nabubuhay na bagay. Ang kumot ng niyebe na may kapal na 30 hanggang 40 sentimetro ay kayang protektahan ang lupa laban sa pinakamatinding lamig o yelo. Pinapanatili nito ang temperatura sa ilalim na halos 0 degrees Celsius. Sa ganitong sitwasyon, hindi tuluyang namamatay ang buhay sa loob ng lupa. Bagkus, dahan-dahan itong nagpapatuloy sa pagtatrabaho. Ngunit madalas, tinatangay ng malalakas na hangin ang niyebe mula sa mga nakabukas na bahagi, iniiwan ang ating mga gulayan na walang proteksyon laban sa lamig. Kaya ang ating gawain ay pigilan ang paglipad ng niyebe. Mayroon tayong magagawa na simpleng pamamaraan para rito. Ikalat natin sa mga kamang taniman ang mga sanga na natira mula sa pagpuputol o kaya naman ay mga tuyong dahon. Puwede ring maglagay ng mabababang harang na gawa sa tabla or plywood sa direksyon kung saan galing ang hangin. Maging ang matataas na tangkay ng halaman na pinabayaan na lang sa gulayan ay magsisilbing epektibong snow catcher. Kung mas marami tayong maipong nyebe sa ating mga gulayan, mas maganda ang kanilang paglampas sa taglamig at mas maraming tubig ang makukuha ng lupa pagdating ng tagsibol. Sa oras ng pagkatunaw, isa sa karaniwang tanong tungkol sa paglalagay ng organikong mulch ay, hindi ba ito mang-aakit ng mga daga o iba pang peste? Totoo, ang mga daga ay maaaring gumawa ng kanilang tirahan sa ilalim ng malambot na mulch, lalo na kung taglamig, at masisira nila ang mga ugat ng ating mga perennial na halaman. Pero may mga simpleng paraan para hindi nila maging paborito ang ating mga taniman. Una, iwasang gumamit ng mga tira-tirang pagkain o basura sa kusina bilang arm mulch dahil aamuyin at pupuntahan nila ito. Ikalawa, maglagay ng mga halamang hindi gusto ng mga daga sa ilalim ng samulch. Halimbawa, mga sanga ng elderberry o wormwood dahil ang matapang nilang amoy ay magtataboy sa mga pesteng ito. Epektibo rin ang abo ng kahoy, wood ash. Ikalat ito ng manipis sa ibabaw ng compost bago ilagay ang mulch. Hindi gusto ng mga daga ang alkaline na dulot ng abo. Isa pang diskarte ay maglagay ng matitinik na sanga tulad ng sarosas or gooseberry sa ibabaw ng mulch. Ito ay magsisilbing harang o mekanikal na balakid para sa mga daga. Sa pamamagitan ng mga simpleng hakbang na ito, mapoprotektahan ninyo ang inyong mga pananim at pananatilihin itong maayos hanggang sa susunod na season. Sa mundo ng mga nag-o-organic farming, popular din ang paggamit ng tinatawag na EM preparations o mga solusyon na puno ng effective microorganisms. Kaya naman, may lumalabas na tanong, dapat ba nating diligan ang ating mga inihandang kamang lupa ng ganitong solusyon bago sumapit ang taglamig? Mayroong paniniwala o myth na ang lahat ng mikrobyo ay mamanhid o mamamatay sa sobrang lamig. Pero hindi yan totoo. Ang mga organismo sa lupa ay talagang bihasa at handa na sa malamig na panahon. Sa ilalim ng makapal na mulch at takip,
Hindi naman umaabot sa kritikal na lamig ang mismong lupa. Ang paglalagay ng EM solutions tuwing taglagas o kaya'y sa simula ng Disyembre habang mayroon pang kaunting init ay napakalaking tulong. Para kang nagpapasok ng karagdagang hukbo ng manggagawa na agad-agad didiretso sa paghimo or decomposition ng organikong materyales. Diligan ng bawat layer ng iyong lupa cake, soil layers, ng EM solution ayon sa direksyon na nakasulat sa pakete. Mas mapapabilis nito ang proseso ng fermentation at pagsapit ng tagsibol, makukuha mo ang mas dekalidad at mas buhay na lupa. Gayunpaman, kung talagang matindi na ang lamig, mas makakabuting ipagpaliban muna ang prosesong ito at hintayin na lang ang tagsibol. Sa buwan ng Disyembre, kailangan ng espesyal na atensyon ang ating mga raised beds o tinatawag ding warm beds. May init na kama. Ang disenyo mismo ng mga kamang ito ay nangangahulugan na maraming organikong material sa loob nito na habang nabubulok ay naglalabas ng init. Gayunpaman, pagdating ng malamig na panahon, bumabagal ang prosesong ito at ang mga organiko sa loob ay nagiging siksik at bumababa. Kaya naman, ang Disyembre ay perpektong panahon upang i-recharge o bigyan ng panibagong lakas ang mga kamang ito. Tanggalin ang pinakaitaas na patong ng mulch at lupa kung meron man at dagdagan ito ng sariwang organics. Maaaring gamitin dito ang mga sanga, dahon o maging ang mga tira o basura sa kusina. Pwede ito rito dahil ilalagay sila ng malalim. Pagkatapos, ibalik ang lupa sa lugar nito at takpan ang lahat ng makapal na patong ng mulch tulad ng ginawa natin sa mga ordinaryong kama. Tiyak na mapapalakas nito ang proseso ng pag-init at pagkabuo sa loob ng kama. Pagdating ng tagsibol, mas mabilis na iinit ang kamang ito kumpara sa karaniwan at makakapagtanim ka ng seedlings, punla, ng 2 hanggang 3 linggo ng mas maaga na magreresulta sa super early na ani. Ang pag-aalaga sa mga raised beds tuwing Disyembre ay ang susi sa mataas na produksyon sa susunod na season. Ang abo ng kahoy ay isa sa pinakamahusay at pinakamahalagang pataba na mayaman sa potassium, phosphorus at puno rin ng maraming microelements. Bukod pa rito, epektibo rin itong nagpapaneutral sa lupa o nagtatanggal ng asido. May kani-kaniyang bintahe ang paggamit ng abo tuwing taglamig. Kapag tagsibol, unti-unti itong tutunawin ng tubig mula sa natutunaw na nyebe at iyon ang magdadala ng mga sustansya diretso sa ugat ng halaman. Pero mahalagang tandaan na huwag magsobra sa paggamit ng abo. Ang labis na abo ay maaaring masyadong magpabago sa alkalinity ng lupa na siyang magiging dahilan upang hindi makuha ng halaman ang ilang mahahalagang sustansya. Ang pangkalahatang tuntunin ay huwag gumamit ng higit sa 1 tasa ng abo kada 1 square meter ng kamang taniman sa loob ng 1 taon. Mas maganda itong ikalat sa ibabaw ng mulch o sa ilalim nito at hindi ilagay ng direkta sa lupang walang tabon. Ang perpektong oras para gawin ito ay bago bumagsak ang nyebe dahil tatabunan ng nyebe ang abo at hindi na ito ikakalat ng hangin. Mahalagang tandaan na huwag gumamit ng abo na galing sa nasunog na basura, pinturang kahoy o plywood, DSP dahil posibleng mayroon itong heavy metals at iba pang nakakapinsalang kemikal. Gumamit lamang ng abo na galing sa pagsunog ng purong kahoy o mga organikong residue ng halaman. Ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin sa kamang taniman ngayong Disyembre. Ang unang pagkakamali, huwag hukayin o bungkalin ang lupang nagyelo. Kapag pilit mong dinurog ang mga buo-buong lupa na matigas na dahil sa yelo, tuluyan mong sinisira ang structure ng lupa.
nagiging pulbos lang ito. At sa pagdating ng tagsibol, pag-ulan, mabilis itong maanod. Ikalawang pagkakamali, ang paglalagay ng sariwa at hindi pa nabubulok na manure or dumi. Hindi ito maagnas sa taglamig. Mananatili lang itong nagyelo. Pagdating ng tagsibol, maaari nitong sunugin ang ugat ng maliliit na halaman at magiging pinagmumulan pa ng damo at mga sakit. Tandaan, ang sariwang manure ay inilalagay lang tuwing taglagas, bago bungkalin, na siyang iniiwasan nating gawin ngayon. Ikatlong pagkakamali, ang pag-iwan sa kamang taniman na walang takip o hindi naka-mulch. Ang lupang walang takip ay nagkakaroon ng erosyon dahil sa hangin at tubig, tumitigas ng husto dahil sa lamig, nawawala ng moisture at humihina ang humus. Para ka lang lumabas sa napakalamig na panahon ng walang sombrero at jacket. Tandaan ang tatlong bawal na ito at maliligtas mo ang iyong hardin mula sa malalaking problema. Nabanggit na natin ang mga bulate, pero dahil napaka-importante ng kanilang ginagampanan, pag-usapan natin sila ng mas detalyado. Sila ang masasabing pangunahing agronomist at engineer ng inyong lupa. Sa pamamagitan ng pagdaan ng lupa at mga organic matter sa kanilang katawan, lumilikha sila ng napakahalagang pataba, ang biohumus. Sa tulong ng kanilang mga hukay, binubungkal at pinapahanginan nila ang lupa ng malalim, kaya nagiging madali ang pagdaan ng tubig at hangin. Ang ating sistema ng pagtatakip sa kamang taniman tuwing taglamig ay lumilikha ng isang tunay na paraiso para sa mga bulate. Sa ilalim ng makapal na mulch, hindi nagyayelo ang lupa. Nananatili itong basa at puno ng pagkain. Ang mga bulate mula sa buong lugar ay nagtitipon at pumupunta sa mga kamang ito para magpalipas ng taglamig. Hindi sila naghahanap ng matutulugan o nag-hibernate. Bagkus, patuloy silang nagtatrabaho sa buong taglamig kahit na bahagyang mabagal. Pagdating ng tagsibol, ang inyong kamang taniman ay literal na mapupuno ng kanilang mga lagusan at mapapayaman ng mga produkto ng kanilang pamumuhay. Ito ang tunay na likas na pagkamayabong na nilikha nang hindi na kayo kailangan pang kumilos. Ang kailangan nyo lang gawin ay lumikha ng mga tamang kondisyon at ang kalikasan na mismo ang bahalang kumumpleto sa proseso. Ngayong nakabalot at naghahanda na ang inyong mga taniman para sa susunod na season, tiyak na mayroon kayong extra oras. Sulitin natin yan. Ang Disyembre ay tamang-tamang buwan para sa pagpaplano. Kumuha kayo ng papel at lapis at gumawa ng mapa ng inyong gulayan. Markahan kung saan at anong klasing pananim ang inyong itatanim sa susunod na taon. Tandaan ang crop rotation o pagpapalit tanim. Huwag ninyong itatanim ang parehong klase ng gulay o ang mga kamag-anak nito sa iisang lugar ng ilang taon na sunod-sunod. Halimbawa, pagkatapos ninyong magtanim ng kamatis, huwag na muna kayong magtanim ng patatas o sili sa parehong bahagi ng lupa. Planuhin din ang companion planting o ang magkasamang pagtatanim. Alamin ninyo kung anong mga halaman ang nagtutulungan at alin naman ang nagpapahina sa isa't isa. Maaari pa kayong lumabas sa inyong taniman at markahan na ang inyong mga magiging hanay gamit ang tulos o lubid, kahit pa mayroon pang mulch o nakabalot. Ang ganitong pagpaplano ay makakatipid sa inyo ng maraming oras at abala pagdating ng planting season, kung saan mahalaga ang bawat minuto. Hindi kayo magiging padalos-dalos, kundi kikilos ayon sa isang malinaw at nakahanda ng plano. Silipin natin ang hinaharap. Isipin nyo, anong magiging ani natin pagdating ng tagsibol, bunga ng ating pinaghirapan noong Disyembre? Kaya, natunaw na ang niebe. Lumapit kayo sa inyong taniman at
Dahan-dahan ninyong itatabi ang ibabaw na patong ng medyo nabubulok na dayami. Gagamitin pa natin ulit yun para sa pagmumulch ngayong tag-init. At sa ilalim niyan, isang himala ang inyong makikita. Sa halip na makita ang lupa na kulay abo, siksik at parang walang buhay, makikita nyo ang madilim, malambot at basang lupa na may amoy ng kakahuyan tuwing tagsibol. Bumabagsak ito sa inyong mga kamay at punong-puno ito ng mga lagusan ng mga bulati. Hindi nyo na kailangan ng pala para bungkalin ito. Handa na siya. Hindi na kailangan maglagay ng pataba. Siksik na ito sa sustansya. Halos hindi na rin kayo mamumulot ng damo dahil nasupil na ng mulch ang mga damong ligaw. Ang kailangan nyo na lang gawin ay gumawa ng maliit na kanal at magsaboy ng mga buto. Nakatipid kayo ng linggo ng mabigat na pagtatrabaho. Naingatan nyo ang inyong likod. At higit sa lahat, nakagawa kayo ng perpektong kondisyon para sa paglaki ng inyong mga halaman. Ito ang bunga ng matalino at natural na pamamaraan sa pagsasaka. Kaya, isummarize na natin. Ang pinakamahalagang sikreto na ibinunyag natin ngayon ay ito. Ang pinakamagaling na trabahador sa inyong hardin o taniman ay hindi ikaw na may hawak na pala, kundi ang kalikasan mismo, ang bilyon-bilyong mikroorganismo at libu-libong bulati sa lupa. Ang ating tungkulin ay hindi sila gambalain, kundi tulungan lang ng kaunti sa pamamagitan ng paggawa ng komportabling kapaligiran para sa kanila. Ang paghahanda ng inyong kamang taniman ngayong Disyembre gamit ang prinsipyo ng layered cake ay hindi dagdag na trabaho. Ito ay isang matalinong pamumuhunan ng inyong oras na magbubunga ng husto. Hindi lang kayo nakakaiwas sa mabigat na pagbubungkal tuwing tagsibol, kundi taon-taon ninyong pinapalusog at pinapataas ang natural na istruktura at fertility ng inyong lupa. Mula sa pakikipaglaban sa kalikasan, lilipat kayo sa pakikipagtulungan dito at maniwala kayo, gagantimpalaan kayo nito ng lubos sa pamamagitan ng masagana at malusog na ani. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nakatulong ito sa inyo, paki-like po at mag-subscribe sa aming channel para hindi ninyo mapalampas ang iba pang sikreto sa paghahardin. Ngayon, may tanong kami sa inyo. Ano naman ang mga winter tricks o diskarte ninyo sa paghahanda ng inyong mga kama? Baka mayroon kayong sarili at kakaibang pamamaraan. Ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comment section. Magtulungan tayong matuto sa isa't isa.